For today's video ay ipapasyal ko si Nili at nang makaalis nga ang dietitian ni Lola ay agad ko inasikaso si Nili para makalabas kami agad. Sinuklayan ko nga mabuti para maayos at magandang tingnan. Nung bago pa nga lamang ako dito sa kanila ay hinahayaan lamang ni Lola at ng kapatid ni Nili na panganay na lumabas si Nili kahit amusin at madumi. Kahit sabihin ko napapalitan ko muna ng damit bago ko ilabas ay ayaw nila at hayaan ko na lamang daw si Nili kung anong gusto ni Nili. Noong mga panahon na yon ay wala pa sa kondisyon si Nili. At dahil bago pa nga lamang ako sa kanila noon ay hindi pa ganun kapalagay ang loob sa akin ni Nili. Kaya naman kung anong gusto niya ay siyang masusunod. Kaya naman kahit amusin at madumi siya noon ay sinasamahan ko pa din siya sa labas. Hindi nga naaalagaan ng ayos noon si Nili kaya naman siya na din na nagkukusa sa kanyang sarili. Kaya naman napakalayo na ng itsura ni Nili ngayon sa itsura niya noon ng bagong dating pa lamang ako dito sa kanila. Ayan nga't pagkatapos kong ayusan ay inihahanda na Nili ang kanyang baon na pera. Abay syempre kailangan ng baon at magsha-shopping na naman. Pandilinis nga ako ng kanyang pajero dahil maalikabok na. Hindi ko nga laging naiilabas si Nili kaya naman naka-stack lamang ang kanyang walker. Napakalaking tulong nga ng walker na yan kapag lumalabas kami ni Nili. Mas nakakalakad si Nili ng ayos at medyo mas napapabilis ang kanyang paglakad. At hindi na rin ako nahihirapan na akayin si Nili dahil may walker na nga na basta niya na lamang itutulak. Ang walker na yan ay galing sa kapatid ni Lola na pinagpaltan. Minsan ay ginagamit din niya ni Lola sa loob ng bahay kapag naiisipan na maglakad-lakad. Ayan nga, ready na si Nilo siya at excited na lumabas. Nilagyan ko na nga din ng bandana sa ulo dahil medyo mahangin sa labas ng araw na yan. May dala din na paper bag na maliit, dyan nakalagay ang kanyang tubig at ang kanyang wallet. Pag inilalabas ko nga si Nili ay excited yan at sa sobrang excited ay hindi yan mapakali. Panay ang ikot niyan sa bahay at mayat maya ay niyayaya ako na lalabas na daw kami. At bago nga kami lumabas ay napakanta muna ng kanyang leron-leron sinta. Liran-liran sinta, buko na papaya. Liran-liran sinta, buko na papaya. Ayan at sa wakas at makakalabas na ulit si Nili. Makakapaglakad-lakad at may exercise din ang kanyang katawan. Araw-araw nga ay lagi lamang nasa bahay ang aking mga alaga. At dahil wala nga masyadong libangan si Nili sa loob ng bahay kundi ang manood ng TV at minsan ay magkulay kaya naman palagi itong tulog. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Mamamasyal. Mamasyal. Ayan nga si Nilo siya at palabas na ng elevator at tulak-tulak ng kanyang pajero. At kahit nga siya ay may walker at kaya niyang maglakad mag-isa ay inaalalayan ko pa din. Masayang-masaya nga si Nili ng araw na yan dahil makakalabas na naman ng bahay. Attraction ng bansan. Siya nga bansan, hindi bansan. Ayan nga't binayabit ko ng kanyang walker para maibaba ng hagdan. At inilalayan ko na nga lamang si Nili para makababa. Makulimlim nga at mahangin ang araw na yan, buti na lamang at hindi umulan. Kita niyo naman si Lola at may tulak-tulak din at kahit matanda na ay gumagala pa ding mag-isa. Kaya naman kahit matanda na ang mga tao dito sa Israel ay malalakas pa din. Dahil mahilig din silang mag-exercise katulad niya na maglakad-lakad. Panay nga ang kwento dyan sa akin ni Nili at tinuturo niya yung building na madadaanan namin. Doon nga daw nakatira yung kamag-anak nila na mismong pinsan nila ni Lola. Sa sobrang talas nga ng isip ni Nili ay talaga naman tandang-tanda pa niya. Ayan nga't pandituro pa kung saan parte doon ng building nakatira. Kahit nga may kamag-anak sila dito na malapit lamang ay hindi sila nagpapangita. At yan naman building na yan ay dyan nakatira ang manugang ni Lola. Asawa ng kapatid ni Nili na panganay na matagal ng patay. Nakapunta na nga din ako ng ilang beses sa bahay ng kapatid ni Nili nung ito'y nabubuhay pa. Kapag nga ako'y nag-grocery ay lagi ako dyan dumadaan. Ayan nga't pandituro na naman si Nili ay kung sa atin na rin sa Pinas ay sasabihin ng mga matatanday wag turo ng turo at baka manuno. Si Lola nga nakasalubong namin ay tumigil muna at tinihintay muna kami na lumampas. Ang kaso ay may kabagalan kami na lumakad kaya naman pinauna ko na si Lola. Dini nga sa laging dinadaanan ko ay may puno din ng saging, ang kaso ay wala namang bunga. At parang iba ding klase ng saging, hindi katulad ng saging natin sa Pinas. Andini na nga kami sa tapat ng tindahan ng gulay at prutas, konting kembot na lamang at malapit na din kami makarating sa aming pupuntahan. Medyo mas malayo nga rin tindahan na aming pupuntahan kumpara dun sa dati kung saan ko sinasamahan si Nili. Sa paglalakad pa nga lang namin ay inabot na kami ng kalahating oras. May nagtanong pala dati na sino daw ang kasama ni Lola sa bahay kapag lumalabas kami ni Nili. Si Lola ay mag-isa lamang na naiiwan sa bahay. Safe naman si Lola na iwan dahil nakahiga lamang ito sa kama. Shoutout po kay Leonor Ruano Abogado na si Pocot Camarines Sorbicol. Hello po kay Mr. and Mrs. RB and Romnick Iglesias ng Bahamas. Shoutout po kay Mercy Maniebo ng Candelaria, Quezon. Maraming po salamat sa inyong laging panunood. At sa wakas ay nandito na nga kami ni Nili sa isa sa paborito niyang tindahan. Abangan bukas ang part 2. Thank you for watching.